Nagbabalik po ang ating special coverage ng Pope Francis sa Pilipinas at kasama pa rin po natin na si Brother Moy at Monsignor Venco. Pero itong gusto ko lang ikwento yung mga official, yung mga journalists na nagko-cover sa ating Pope Francis dito sa Pilipinas, both foreign and local, yung lagi niyang kasama, no? Medyo kinakabahan daw sila kasi ang agang dumating ng Santo Papa dito sa Maynila, it was past 2 nung dumating siya, naglanding siya dito, no? At dun kasi daw sa Sri Lanka noon, nung maaga siyang natapos, may pinuntahan siya, nag-surprise visit siya somewhere. So, parang sabi nila, baka naman gawin ng Santo Papa to, mabulaga tayo. So, nakaabang sila doon, naghihintay. Baka nga naman sakaling... Takasan nila ang mga foreign media at ang local media natin. Pero alam mo kasi hindi nakakapagtaka yan kasi at kaya nga umiinit yung usapin natin kanina at buti nga napakinggan natin ng Pope Francis para medyo manlamig ang ating mga usapin, ano? Kasi controversial sapagkat si Pope Francis mismo at bilang si Cardinal Bergoglio ay controversial din. In fact, may mga lumalabas ng aklat tungkol sa kanya, no? Ito si John L. Allen Jr., Against the Tide, the Radical Leadership of Pope Francis, at itong mapagandang aklat na biography ni Austin Iveray, The Great Reformer, Francis and the Making of a Radical Pope. So, radical na Santo Papa ito. Pero kailangan nating itanong sa ating mga guests, no? I-clarify nyo nga yung pagiging radikal ng Santo Papa sapagkat para sa marami, una, yung iba natutuwa kung radikal, yung iba naman natatakot, no, sa pagiging radikal ng Santo Papa sapagkat kuminsan sa ibang mga tao, ang radikalismo ay tumutungo na dun sa ibang pananiwala o yung gumagamit ng dahas kung minsan para ibigay yung kanyang pananampalataya. How radical is Francis and how we should see, paano ba natin titignan yung kanyang radikalismo? Kahit sino po sa inyo. Ito siguro ay maiugnay na natin mismo sa pangalan na Francis. Sinasabing kauna-unahang Papa na nangahas ang pangalang Francis ang gamitin at angkinin para sa kanyang sarili ay sa kadahilanang si Saint Francis of Assisi ay napaka-radikal na ang ibig sabihin ay buong-buo, sagad na sagad sa kanyang gagawing paglilingkod kay Kristo. Lubos ang kanyang pagmamahal kung kaya't wala ng ano pa mang bagay sa mundong ito ang maaaring maging kaagaw ng kanyang katapatan sa Panginoon. Yung radicality na yan, yung radicalism na yan, spiritual radicality. Yung radicalism ng total love without any reserve, without any hesitation, without any compromise. Iyon yung ginamit na salita ni Pope Francis kahapon para sa mga pare. Mag-examine daw kami, tayong lahat, kasama siya, ng aming konsyensya. Hinggil sa aming mga compromises, hinggil sa mga temptations ng worldly materialism. Kaya yung kanyang radicalism ay spiritual radicalism. Totality of his commitment and service. Hindi ito yung ideological radicalism na political in nature. Na kung saan, for my objective and goal, everything. Ito yung radicalism ng mga fundamentalist terrorist ng kasalukuyan nating nararanasang Islamist na kung saan kaya nga terorista, the greater damage, the better. Maski na sa mga inosente. Hindi po yon ang radicalism ni Pope Francis. Kung hindi, yung kanyang hamon simula sa sarili, na lahat ay gawin, maging totoo sa kanyang pagtatalaga ng sarili, paglilingkod kay Kristo, pagmamahal sa kapwa-tao. Brother, sa mga laiko, ano ang kahulugan ng radikalismong ito? Sa akin po kasi, sa panahon ngayon, bihira na po yung nagbubukas ng aklat ng Biblia. Kaya siguro ngayon, lumalabas na pagka ini-stress ng Santo Papa, ang mga napapaloob doon, na radikal na po magmula pa nung unang panahon, ay ngayon lamang naririnig. No? Katulad yung mga oxymoronic kataga sa Bible na whoever is first is last.
Yan, matagal na hong radicalism po yan. At yan ay radicalism ni Kristo. At ito po yung ini-express na ngayon. Para bagang kung ako titignan ko ang Santo Papa, yung hihiramin ko yung mga kataga ng mga theologian na katulad ni Monsignor, the Word incarnate. Yun yung si Kristo na nagkatawang tao. Ito ngayon, siya, His Word is incarnate in His person. Kung ano yung sabihin niya, nararamdaman sa Kanya, nagiging tao sa Kanya, nagiging persona sa Kanya. At ito yung siguro nakikita, oo nga, radical nga, at tumatalab. Sabi ni Pope Francis dito sa Pilipinas, the Church must proclaim radicalism of gospel in a society grown comfortable with social exclusion, polarization, and scandalous inequality. Yan ang mensahe sa atin ng Santo Papa. Siguro pagiging radical na ibigay yung gospel, which is also a gospel of love. Radical in loving one another. Na-mention mo siya yung scandalous inequality. Dalawang beses din na-mention ng Santo Papa to sa kanyang mga homily. Ano po ba ang ibig niyang tukuyan dito sa scandalous inequality? Well, yung nakikita ng lahat na yung 80% ng resources ng wealth ay nasa kamay ng 10%. Samantalang yung 90%, they have to make do with something like 20%. That's roughly putting it. But ang punto ni Pope ay yung Santa Iglesia, ang mga disipulo ni Kristo sa Pilipinas, ang kaparian, ang mga obispo, ano ang ginagawa? Ito ba ay tinatanggap na lamang? Ito ba yung silence? Ito ba yung acquiescence? O ito ba yung avoidance of thorny issues? Yun yung kanyang hamon. Kaya nga, yung mga tao, nung una na siya'y mahalal, nag-umpisa na siyang magsalita on the international level about the inequalities and the poverty of so many. At maraming commentators ang immediately reacted at sabi nila itong Pope na ito, hindi niya nalalaman ang kanyang mga pinagsasabi na yung kanyang winiwika na economics based on charity. Ano ang mangyayari sa atin? Iyon ang malinaw na kaugnay nga. Kaya nga nag-react na sa kanyang radicalism. Pero malinaw, ito ipagpapatuloy niya. At ang kanyang hanapin ay, we are our brother's keepers. Na yung kapwa ko, na alam kong ni walang kainin, samantalang ako ay hindi ko malaman ang gagawin ko sa aking kayamanan. Para sa kanya, the Christian conscience must be at work. At itong inequality na yan ay hindi natin kailanman dapat na payagan. Brother Moy, kung minsan kasi ang hirap din bilang isang ordinaryong tao, hindi naman ako religyoso, hindi rin naman ako pastor. Pero kung minsan, ang hirap-hirap din na tumulong sapagkat, di ba kung minsan sinasabi pa tayo, huwag kang magbibigay sa pulube, di ba? Kasi baka sindikato yan o baka mendicancy ang maituro natin, baka yun yung nag-i-struggle ako kung minsan kasi naaawa ka, nahahabag ka, gusto mong tulungan, pero alam mo na baka naman umasa sa palimos lamang at hindi talaga magtrabaho. Ano ba yung pwede nating gawin bilang mga laiko, bilang mga mananampalataya na mga acts of mercy and compassion? Paano natin ito may channel? Siguro mas maganda, Brother Moy, kung makakapagbigay ka sa amin ng konkreto na pwede naming gawin, mga institusyon na pwede naming puntahan upang matulungan ang maging radical din sa aming pag-ibig sa kapwa. Siguro po, ikukwento ko na lang po sa inyo yung aking pag-uugali pagka nakikita ko sila. Nagbibigay ho ako sa kanila. Iniisip ko naman ho sa kanila ito na may pwede nilang ipangbili ng pagkain. Pagkatapos po ako'y umaasa naman po sana na yung mga institusyon na dapat mangalaga sa kanila ay maantig ang puso at bigyan sila ng karampatang aksyon. Sapagkat tayo po kasi ay wala doon sa posisyon na sila ay arugain at dalhin sa ating tahanan. Mahirap naman ho yun. Tama po. Mahirap naman din ho na isipin ko habang ako'y nagmamaneho na yung taong yun walang makain sa araw na ito.
No? So, doon nagtatalo. Tama ka po doon, Professor, no? Na napakahirap pero sa akin lang po, pag inisip ko at nakita ko yung aking crucifix sa aking sasakyan, nagbibigay na lamang po ako ng Bahala ng Diyos. Pero kasi po, yun nga po, siguro yung mga makapangyarihan, sila syempre yung mayayaman. So, paano you can't force them to part with yung kanilang pera. Parang sa Bible yan, no? Yung if you want to enter the kingdom of God, they leave everything. Hindi kaya nung isang mayaman. Ngayon po, paano nyo po ba talagang touch itong sabihin nating mayayaman para at least do their part, no, to help the brothers and sisters in whatever way they can. It doesn't have to be to give up all the riches naman. Ano po ba yung mga bagay na pwede lang concretely na gawin? Tungkol dito, siguro meron ako mai-share. At ito yung tinatawag natin na you institutionalize mercy and compassion. Merong yung initial na ika nga ay one-on-one, deeply personal, and spontaneous at the moment. Pero kailangan natin, if we are to overcome poverty, long-range programming. At isa nga, kailangan natin yung tulong na mayaman. Ang mga mayaman ay mga malinaw na taong more organized than ordinarily the case with most people. Kung kaya't sila naman ay presume na willing to help. Basta makita na tutuhanan itong halimbawa na institutional approach. At marami sa mga talagang mayaman na alam ko na talagang tumutulong naman sa mga institusyon na alam nilang mapagkakatiwalaan. Alam nilang hindi pinagsasamantalahan ang kanilang generosity at makikita mong may ibinubunga yung kanilang pagbibigay. Ito'y karanasan ko sa Kadiwa sa Pagkapari Foundation para sa matatanda natin at mga may sakit na pari. Ako'y hanga at ako'y saludo at ako'y lubos na nagpapasalamat sa lahat ng mga kaibigan na talagang kusa tumutulong sapagkat alam nila, hindi nila maaaring puntahan yung mga pare individually. Hindi nila alam kung nasaan o paano tutulungan. Ngunit alam nila na mayroong isang foundation na mahigit ng 20 taon na pinagsisikapan na itong mga kahabag-habag na matatanda na halos walang pensyon, walang maibili ng gamot, ay matulungan nila. Iyon ang isang paraan at iyon ang dapat nating makita. The church ay precisely isang body, isang komunidad. Kaya't sa komunidad na ito, dapat bahagi na ng institusyon ng komunidad na ito yung pagtulong sa mga dukha. At iyan yung pinagdiinan ng Santo Papa sa mga pare na bakit ba kailangan na kayo rin ay mabuhay na simple? Bakit ba kailangang mapahalagahan ninyo ang karukhaan at ito'y hindi katakutan? Sapagkat paano ninyo talaga mapaglilingkuran kayong mga namumuno? Itong mga mahihirap kung kayo mismo ay atat, kung kayo mismo ay gahol sa pagpapayaman, sa paghahanap ng inyong sarili. Yung po ba sitwasyon, Monsignor? May mga kaparian din na parang nagiging materialistic na rin nowadays? Naku. Medyo nakalulungkot sabihin, pero ang mga pari natin ay tao rin. At katulad ng alinman tao, kanina pinag-usapan namin ni Brother Moy, bakit ba itong foundation ay naitatag ko? Sapagkat marami kong mga nakilalang pari na hindi nagtagal sa pagkapare, naisip na mag-asawa, iwanan ng paglilingkod sapagkat sila natatakot na walang tutulong sa kanila kapag sila'y matatanda na at nagkasakit. Mga tao yan naghahanap ng security. At isang security ay financial security. Ang isa pang security ay yung family security. Kaya alin aasawa ka na at nang meron kang pamilyang alam mong hindi ka pababayaan, o ikaw ay magpayaman ngayon at nang alam mong pagdating ng karamdaman kasama nga ng pagtanda,
ikaw ay hindi magmumukhang kaawa-awa. Pero merong mga pare, Father, sinusustentuhan pa yung mga kapatid nilang mahihirap. May ganun din, di ba, Father? Oo, at sila mismo sa kahirapan nila ay tumutulong pa rin sa mahirap, sa mas mahirap sa kanila. Hindi contradiction at exclusive yun. Ang ayaw ng Santo Papa, at alam ito ng Santo Papa, sapagkat mayroon siyang resign na isang obispo na nakita niyang nagpagawa ng tirahan na sobra ang luho. At ito'y sa Germany, kung inyong natatandaan yung news item na yun. Unacceptable. Bakit ka gagastos ng ganyang kasalaking halaga para sa sarili mong gamit? Samantalang ang pangunahin mong gawain ay dapat kang tumulong sa mga dukha. At kasama pa rin natin si Monsignor Benco at si Brother Moy. Tanungin ko lang kanina kasi pinag-uusapan natin itong mga issue patungkol sa kaparian. Isa pa dito kasi nga sabi ng ating Santo Papa, dapat itakwil nila yung kamunduhan at materialismo. Pero di ba may mga lumabas po na balita na yung ibang mga pare nasa payroll daw ni Janet Lim Napoles. Paano po yung ganito? Hindi po ba pwede yung gano'n na tumatanggap sila ng pera? Okay, Monsignor? yung mga nanig natin na may mga pare na ang benefactor or benefactress ay maaaring isang tao na meron palang some illegal activities. Iyon ang mahalagang distinction na yung mga nagsisitanggap na niniwala ako na tinatanggap nila yung tulong na ibinibigay at ika nga you are so glad if anyone is willing to help. And you do not know always kung saan nga nanggagaling. Iyon ang kasabihan na minsan meron palang mga koneksyon na hindi maganda. That's why tayo rin kailangan natin ng mga tulong nila, subalit kaunti ring ingat. Alamin natin kung ito ay honorable source o ito'y isang magiging iskandal sa tao. Pero kung ibibigay naman ito, Monsignor, sa mga poor, no? Kagaya nung sinabi ni St. John Bosco, I will accept, tama ba ako? I will accept money from the devil and I will give it to the poor. Yun ba yung isa sa mga sinabi niya? How does this apply? Kung tatanggap sila, for example, from somebody na illegal yung source, pero ibibigay lahat sa mahirap. Pag may nagbibigay na maliwanag na ito ay nakaw o hindi niya dapat na nasa kanya, it will definitely be turned down. Yun. Sapagkat by accepting, then you are becoming if not an outright accomplice, sa public ay magiging kasama ka, nabahirang ka. Pero hindi mo alam kung talagang saan. Halimbawa na, ang isang mayaman na may mga illegal activities din. Alin pera ang nanggaling sa illegal source at alin pera yung tama. Kaya, tinatanggap natin. Ngunit, naroon pa rin yung katungkulan natin to be careful, to be discerning. At hindi basta't pera ay blind na ang ating reaction. Brother Moy, anong masasabi nyo? At kanina pa nyo gusto magkomento tungkol sa napakainit na isyong ito na mga kaparian. Naalala ko po yung mga katagang in good faith, Monsignor. Pero kanina napaigting ako noong nabanggit yung tungkol sa magagarang kotse, no? Marami po kasi akong paring kakilala na talagang napakamoderno ng kotse, kaya naalala ko yung mga kataga ng Santo Papa. Bakit ganoon? Talaga namang puro modelo. At ito po is an excerpt from yung kanyang message sa Roman Curia na diseases of the Curia, and this is disease number 13, the disease of hoarding. When an apostle tries to fill an existential void in his heart by accumulating material goods, not out of need, but only in order to feel secure. Ito po yung pagka-qualify, kailangan nyo po ba talaga ng modelo? Alala ko po tuloy yung aking parish priest, si Monsignor George Morales sa Santo Niño de Molino Parish, na kapistahan po bukas. Yung kotse niya, about 7 years na tayo, 6 years na pinagtsatsagaan naming dalhin sa Toyota para Ito po nakikita ko yun lang po kasi ang kailangan niya, and he travels very securely already in that car.
Pagkatapos makakakita po ako ng mga kabataang pare, no, pagpasintabi na lang po, ako hilay ko naman, hindi naman po pwedeng tanggalin sa pagkapare, ay napakamomodelo po ng kotse. Ang hirap po nito, nandun po kami sa ministry ni Father Lino, ng mga maralita na taga Cavite. Pag pumunta po ba kami sa maralita ng taga Cavite na dala-dala ang isang modernong kotse, ano pong mararamdaman nila? Yun po ang aking sentimiento kanina, Para kasi, Father. Baka gusto niyo maidagdag ko roon. Yung sa akin, Baka matanggal kayo sa pagkapare. yung personal experience ko, I agree kay Brother Moy na a car can signify something about the person at it will become a barrier. Kaya personal po, para masabi ko lamang, nung ako'y ordinahan bilang pare at almost 50 years ago, ako po'y nangako that the first 10 years of my life as a priest, I will not even drive my own car. At ito po'y tinutuo ko. Ako'y hindi nagsikap na magkaroon ng anuman sasakyan. Ako'y sumasakay sa jeep, sumasakay ako sa bus, at naniniwala kasi ako nung Francis, para kayo. Ngayon ko lang naisip na kamukha pala na sapagkat ako'y naniniwala noon nung ako'y bata pa na luxury ang sasakyan. Ngunit may gamit na ito talagang kailangan. Iyon ang malinaw ngayon. Lalo na sa Metro Manila. Kaso ang problema lang, Father, yung mga lumang kotse na yan, kahit ginagamit ng ating mga mabubuting pare, pag phase out na po yan, kung sakaling ipatupad yung pag-phase out ng mga lumang sasakyan, ay kailangan na hong palitan ng bago. But anyway, nagbibiro lamang ho ako. Mahalaga kay Pope Francis ang pamilya, at ako very interested ako sa isang devotion, dahil tayo, gusto kong pag-usapan to, dahil tayo mga Pilipino ay very Marian, no? At ito'y ukol sa paniniwalang Katoliko tungkol sa ina ni Jesus na si Maria, yung tinatawag na merong devotion mula sa Alemanya na nag-aaral si Pope Francis doon at natutunan niya. At interesting, very interested ako sa imahe, no? Ang pangalan nito ay Mary who unties knots, no? O Mary Untier of Knots. Na itong imahe na ito, kung makikita ninyo, no, ay ito si Birheng Maria, at yung mga buhol na ibinibigay ng anghel ay kanyang kanyang inaayos, Father Venko, can you tell us about this particular devotion at ano kahalagahan nito sa mensahe ni Pope Francis para sa pamilya? Nung si Pope Francis ay nagdo-doctorate sa theology sa Germany, doon sa theologate ng mga Jesuits, St. Georgen sa Frankfurt, hindi kalayuan doon yung shrine ng tinatawag na the proud, the Notenlöserin, the one who unties itong mga knots na yan. At nagkaroon siya ng personal na experience na magpunta sa shrine, magdasal, at naunawaan niya kung gaano kahalaga itong debusyong ito ng mga Germans, na si Mama Mary ay siyang ina na tutulungan tayo upang yung mga pagkakabuhol-buhol sa buhay ng isang sumasampalataya ay maiyayos. At ito, in the context ng spirituality ni St. Ignatius of Loyola, na napakadali nating magkaroon ng mga attachments, mga wrong priority sa buhay, pagpapahalaga sa hindi dapat pagpahalagahan. Kung kaya't at the end of it, ang buhay natin ay parang sinulid na magkabuhol-buhol at hindi mo talaga pakinabangan. Napakahalaga na mayroong isang tutulungan ka, nakalagin ang mga buhol ng buhay mo upang magkaroon ka ng tuwid na landas at isang buhay na makahulugan at nagdudulot ng kasiyahan. Madagdag ko lang, Father, yung kasaysayan ng imahe na ito pala matagal na ho, 1700s pa. At ito yung niregalo, hindi ito dahil nagkaroon ng aparisyon, kaya merong Mary Untier of Knots. Very interesting, na-interest ako. Na, isa silang mag-asawa, na sila ay parang maghihiwalay na sana, pero sila ay nagdasal sa Panginoon at sa Birheng Maria, kaya parang naayos, At sila na mismo
nung ayos sila yung first step, nalaman nila kung bakit sila nag-iibigan. Very romantic, ano? And doon sunod-sunod na naayos na nila yung kanilang mga gusot. Kaya nagpa-painting sila at yun ang niregalo nila sa simbahan. Ito yung Mary Antioch of Nantes. So parang mensahe sa atin na yung sa mga nagmamahalan, hindi ko mo nanghihinaw, nanlalamig ka sa yung pagmamahal. Yan na dahilan para kayo ay maghiwalay. Kailangan ayusin ang gusot at lagi nga natin sinasabing mga Kristiyano, lahat tayong mga Kristiyano, nasa relasyon, kailangan naroon ng Diyos. Dalawa tayo at ang Diyos, yan ang perfect combination. Sabi nga ni Pope Francis sa kanyang homily sa mga mag-asawa, sabi niya, never lose the illusion of nung mag-boyfriend at mag-girlfriend pa lang kayo. Lagi niyong sinasariwa yun para lagi kayong in love. Correlate. Diba? Dagdag ko nga pala, na dito sa Pilipinas, diyan sa Hirona, sa labas lamang ng Tarlac City. Sa Tarlac City, merong isang napakagandang shrine na inayos ni Father Alex, isang pari ng Tarlac, at iyan ang patrona. Itong mahal na ina na tagakalag ng buhol ng ating mga masalimuot na pamumuhay at ugnayan. Okay, maiba naman ako, Monsignor, Brother Moy. Kasi nung bago-bago pa lang na Santo Papa si Pope Francis, 6 na beses niyang pinag-usapan yung gossip. Parang galit na galit siya sa gossip. Sabi niya, it is one of our hobbies. Sabi niya, it is also one of the most evil activities. So, sa palagay niyo pa, ito siguro maraming nag-gossip sa Vatican, kaya ang Santo Papa galit na galit siya dito, no? Brother Moyer or Monsignor, can you tell us, mahirap kasi tanggalin yung pag-gossip dahil napakasarap mag-gossip. Napakasarap mag-chismis. Hindi ba? Sarap mag-chismisan. Pero, paano po ba matetame yung ating tongue, ano? Paano natin matetame yung dila natin na, pag alam na natin gossip, itigil na natin, tama na, huwag tayong manira. Never speak poorly of others. Sabi nga niya, the temptation to gossip about others at tanggalin. So, paano po ba, Monsignor, Brother Moy? Well, dadagdagan ni Brother Moy, umpisahan ko lamang na bakit ba napaka-kakitakit ang magchismis? Ang dahilan ay sapagkat meron kang sense of power. Tayong lahat gusto natin na meron tayong information na tayo lamang nakakaalam. Meron tayong insight. Meron tayong mga inside story na hindi alam ng iba. Kung kaya't, yung magkwento hinggil sa ibang tao o mga pangyayari bagay-bagay na maaring hindi alam ng iba ay isang temptation na lagi na. At ang proseso ng gossip ay na ikaw mismo ay hindi mo talaga alam. Ngunit meron ka lang isang elemento o sangkap na alam, ang ginawa mo'y dinagdagan mo. Ang ginawa mo'y dinugtungan mo. Correct. Ang ginawa mo'y binigyan mo na ng buong istorya. Kung kaya't yung gossip ay basically lying. Ito'y labag sa katotohanan. At ito ay self-gratification. At ang ikatlong elemento nga nito ay that is unjust doon sa mga tao. At si Pope Francis ay doon pa sa kanyang sariling bansa. Alam niya na ito'y universal weakness ng lahat ng tao, anuman ang kultura. Ang ikaw ay magmalaking merong kang alam na masasabi. At yung mga tao ay nakanganga na nakikinig sa iyong madalas gawa-gawa na istorya. The Brother Moy? Dagdagan ko ho yun. Lalagyan ko ho, mahal na Monsignor, ng konting twist. Ang sisteho kasi dito ay ang kulturang Pilipino ho noon, nung wala pang cellphone, wala pang communication, ay pag tinanong mo ang isang matanda, saan ho ba ang bahay ni Ka Pepe dito? Yung asawa ni ganito, na may anak na mayroong pingkaw, yung may ganito, yung palapit sa ganito. Ang tawag naman ho sa Biblia ay oral tradition, handed down, yung mga mabubuting pinagchichismisan. Pero ngayon ho kasi, ang yung gossip na pinag-uusapan ay nakakasira at nakakayura. Hindi lamang ho sa Pilipinas kasi matingkad ho na naman. Ito na naman ho, doon ho sa Curia muli, meron na namang disease number 9. The disease of gossiping, grumbling, and backbiting. I have already spoken many times about this disease, but never enough. It is a grave illness which begins simply, perhaps even in small talk.
and takes over a person, making him a sower of seeds like Satan. Ganun ho katindi ang sinasabi ng Santo Papa sa gossip na ito. Pagka nakakasira na po at wala namang basihan, gossip po ang tawag doon. At yun po talaga ang pinakamasakit para sa Santo Papa, no? Paano naman po yung, hindi naman siya yung nagsasabi, pero pinapakinggan niya lahat ng chismis. Paano naman yun? Iba nagkakasalo din. Nakikinig naman ang chismis. Kasi sarap pakinggan eh. Napakaganda nun. Dalawang bagay siguro yung binanggit mo, ano? Una ay na kung alam mong hindi totoo yung sinasabi, kung alam mo na ang nagsasalita't nagchichismis ay gusto lang siraan, napakadaling sabihin na pwede ba hindi ako interested sa inyong away o hindi ako interested sa mga tuwid. Ipakita na dapat katungkulan niyon ng isang nakababatid ng katotohanan na sabihin mo, wag mo na ikwento sa akin, hindi ako interested. O ang ikalawa naman ay narinig mo, hindi mo sinasadya, naruroon ka, nakita mo, nagkukwento sa iba o may binanggit sa iyo. Ang ikalawang katungkulan ay mamatay sa iyo yung kwento. Huwag mo nang ituloy pa. Huwag mo nang gatungan pa. Ika nga, iyon ang pagpatay sa chismis at gossip. Ay, liwanagin lang natin kasi baka hindi baka may mga tao na hindi pa nakakaintindi na yung curia pala, no, kasi hindi naman natin laging binabanggit ito, no, yung mga pangkaraniwang mga mamamayan. Yung curia, no, ito yung mga pinunong kardinal ng simbahan na nasa loob mismo ng Vatikano na siyang nag-a-administer ng iba't ibang sangay ng simbahan. Administrative ang trabaho ng mga ito at pero marami sa kanila ay mga kardinal. At yun na nga nang nakakatuwa sa papang ito. Kaya nga ako kahapon sinabi ko na rin ito na ako'y nag-aalala sa kanyang buhay sapagkat matapang siya na humaharap nung siya'y kardinal pa lamang bilang sa mga sa mga drug lords. Medyo galit sa kanya at binabantaan yung kanyang buhay. Gayon din ngayon, di ba, may mga ganyan na may mga sinasabi siyang kasalanan ng curia na mismong mga tauhan niya sa simbahan, at nagpapakita siya ng openness para buksan ng mga accounts ang kaperahan ng simbahan, pandaigdigang simbahan Katoliko sa mundo. So, itong mga ito, what makes Francis very different and radical from other world leaders. Meron nga akong makausap na katulad ko ng mga mga born again Protestants na sana magkaroon ng mga pinuno na katulad ni Pope Francis sa mga iba't ibang simbahan sa Pilipinas na mga Protestante, sapagkat kung minsan na nangyayari nawawala yung focus sa kay Jesucristo, kundi pera ang usapan na medyo yun nga again, let's face this at maging tulad ni Pope Francis, maging maharapin natin ang mga ang mga katotohanan na ito na nangyayari hindi lang sa simbahan Katoliko kundi sa lahat ng simbahan na nangyayari sa lahat ng simbahan sa Pilipinas. At sa bukas po sa UST makipagpulong a brief meeting si Pope Francis sa mga interreligious leaders, including isang Muslim imam. Yes. At parang napakahalaga nito in the wake of itong nangyari sa Pransya, yung Charlie Hebdo na yung pag-atake dito sa isang tanggapan ng isang dyaryo na naggagawa ng mga satires patungkol sa mga religious leaders. Kaya nagalit kasi itong mga Muslim. May dalawa sila na inatake, yung pinagbabaril yung mga tao doon. And yun nga gusto kong tanungin kay Monsignor tsaka kay Brother Moy, is this parang gumawa kasi ng statement ang ating Santo Papa na yung condemning itong nangyari. Pero parang dahil nga parang tinatanggap niya lahat ng religions, sabi niya respect them. Itong pagpunta niya sa UST at pag-meet niya with different heads of yung iba't ibang churches dito. Ito, anong pinapakita nito? Una muna na yung Santo Papa ay malinaw na sinabi niya ang dalawang bagay. Una, na lahat ng relihiyon, katulad ng lahat ng opinyon ng sino man tao, ito ay dapat igalang ng kanyang kapwa, sapagkat karapatan at kalayaan ng bawat tao na nilalang ng Diyos, na ang kanyang pag-iisip at ang kanyang mga paninindigan ay kanyang maipahayag at ito ay kanyang angkinin.
Ngunit sabi niya sa makatuwid, walang karapatan ng sinuman na pumatay ng tao dahilan lamang sa ang pananampalataya niya at mga prinsipyo ay naiiba sa akin. Iyon yung una niya siya. Ang ikalaway, ngunit, wika niya, merong hangganan ang pagpapahayag ng aking pananalig. Kung ang pagpapahayag ko'y nakagagalit naman at nakaiinsulto sa kapwa ko, ito ay hindi ko pwedeng angkinin na karapatan ko pa. At ito'y malinaw sa anumang lipunan at pati na sa saligang batas ng Pilipinas. Meron tayong religious freedom. Ngunit hindi kahulugan ng religious freedom that insultuhin ko ngayon yung iba sapagkat freedom ko yun. Yung freedom ay palaging relative, palaging in terms of the rights of others. Hindi ako pwede magkaroon ng karapatan na sumisira sa karapatan ng iba. Ang karapatan ko'y palaging kaakibat ang katungkulan, ang aking pananagutan at duty na igalang din sila. Kaya't yung pagtitipon bukas at pagtatagpo ayon sa plano doon sa under the arc of the centuries ng UST ay una upang ipakita ang kanyang personal na paggalang sa mga puno ng ibang religious group dito sa Pilipinas. At ikalawa ay na magsimula ng ugnayan na kung saan talagang itong paggalang na ito'y maging kasangkapan para sa kapayapaan na ang ibig sabihin ay anumang uri ng extremism, anumang uri ng terrorism, ito ay hindi na bahagi ng religious freedom. Sa ngayon ay tila ito ang pangangailangan at dito si Santo Papa Francis ay malinaw nang nagpahayag ng kanyang diwa at ng kanyang kalooban. Brother? Napakaganda na ng sinabi ng Monsignor. Meron akong idadagdag. Si Pope Francis mismo ang nagsabi, ilang araw pa lang sa Maynila, ay napakarami na niyang sinabing maganda. Pero titignan mo to, ang mga papa pala, bago ako sabihin ito, si Pope John, liit sa kalaman ng marami, si Pope John Paul II, Saint John Paul II, ay tumungo sa Davao, tumungo sa Mindanao noong 1981, at nakipagpulong sa ilang mga Muslim leaders, At nung panahon na yon, alam natin kasagsagan ng digmaan ng mga Moro at ng pamahalaan at yun nga nakikipag-usap din ukol sa kapayapaan. At si Pope Francis, ito ang kanyang komento ukol sa gulo sa Mindanao, The Mindanao solution, alam niya ang mga nangyayari sa Pilipinas. The Mindanao solution should respect inalienable rights of indigenous peoples and religious minorities. Napaganda po ng take ng Santo Papa at sana ay atin itong sundan sa ating pang-araw-araw na buhay. Dahil umarap tayo Yes. Diba? Yung iba, pagka nakita sa mall ng may balbas at saka merong mga headgear na kakaiba sa atin, sasabihin, komunista, terorista, sasabihin na nila. Kasi kapag minsan yung mga gwardya, kapag meron ng balbas, talagang hinakap-kapan ng todo yung mga bag na parang... Pag may random check, alam mo na i-random check yung mukhang yung mukhang Islamic ang dating, Pero yun nga, sana itignan natin itong ginagawa ni Pope Francis sa simpleng bagay. Itong mga lahat ng pinag-uusapan natin sa 4 na oras na ito ay very applicable sa ating mga pang-araw-araw na buhay. Mama, yes, gusto ko namang puntahan itong kasi alam natin mahal na mahal ng Santo Papa ang kabataan. Tama. Laging pinapangaralan, tapos encounter with the families, he touched on about the youth. At isa sa mga sinasabi niya ay in-advise niya yung mga kabataan na not to fear marriage. Kasi marami nang parang yung ayaw ng pakasal, yung mga pag magpapakasal sila parang masyado nang late. Yung iba 40 years old tsaka pa lang magpapakasal kasi parang medyo nagkaka-phobia na sila sa nakikita nila. And then there are some people pushing for divorce dito sa Pilipinas, and ang Pilipinas na lang daw ang aside from the Vatican na wala pang divorce. So ano po ba yung mensahe niyo para sa mga kabataan patungkol nga dito sa sinasabi ng ating Santo Papa na don't fear marriage. Don't fear to say forever. Yes, don't fear to say forever. Dito'y ang aking naririnig sa Santo Papa ay yung kanyang advice na lagi na
na napakaraming mga ideolohiya sa mga kapanahunan natin. At isa nga dito itong specific na yung matrimony. Ito'y commitment. At batid naman natin na dito sa panahon na tinatawag na postmodern, kinu-question ng kabataan, sino makapangako ng panghabang buhay na pangako? Paano ko malalaman 5 years, 10 years from now? Kaya anumang pangako ko ay for the moment. Ito'y temporary. Iyon ang kanilang pangangatwiran. Kung kaya't ang gusto ng Santo Papa ay itong mga kabataan, laganap kasi yung pag-iisip na ito. Sa Argentina, ganoon. Sa Europa, ganoon. At alam niya na dito rin sa atin, ang trend ay parami ng parami yung subukin muna, yung live-in arrangement muna. At parami ng parami yung very late marital union. Kaya ang kanyang advice ay isa na naman ito sa tinatawag na ideological colonialism, na sana ang kabataan ay magabayan ng Santa Iglesia, magabayan ng mga magulang na ang tunay na commitment sa pananampalataya at sa interpersonal relationship, na hindi hinahanap sa iyong alam mo na ang mangyayari, kung hindi naroroon yung pananalig at yung pag-asa at yung pagsisikap sa sarili na makapangangako ako, mamahalin kita sapagkat tututuhanin ko itong pagmamahal na ito. I will do my best. Iyon ang gusto niyang sana'y ituro sa kabataan. Yung mga mabilis magsawa, Monsignor, paano yun? Oo nga. Paano Can they say forever? Paano ba pag-aalabin yung nagsasawang puso? Yan O, yung parang naging Dr. Lab. pagod na puso. Brother Moy. Si Brother Moy may family. Yan. Siguro sa karanasan na lang po kasi. Kasi ang tinitignan namin nung kabataan namin noon, ito na yung end point ng aming courtship. Kaya marriage is an end. Ngayon ko lang po napagtanto, ngayong napakatanda na naming mag-asawa ng aking asawa, ay a marriage pala is the start of a journey. It's the start of a journey, so that while journeying, you learn things also and you learn to accept things. Yun po. Kaya 32 anyos na po kami, o 34 pala, sorry honey, kung nasan ka man, nakalimutan ko. 34 years na po kami ngayon dahil yun ho ang aming inisip. Lakbayin ho ang pagpapakasal. At yung pangako na yun ay paglalakbay. Nanghangako ako sa iyong magiging tapat habang buhay. Aba, paano naman po yung mapipigilan nung... Kasi hindi ko naman nilalahat ng lalaki, no? Pero may mga lalaki na yung mata talaga pag may nakitang magandang babae, hindi mapigilan yung pagtingin. Okay. No? Appreciating beauty lang naman daw yun. Oo naman. Di ba temptation yun? Brother Moy, ano sagot mo ron? What's the thin line between appreciating of beauty and lust? Ang sagot ko po doon, aray ko po. Pero ang pinagtutuunan natin dito, anin ba ang mas lalaki? Yung makakapagpigil o yung bibigay agad? Ayun. Mas lalaki po yung nakakapagpigil. At iyon ang binibigyan din ng Holy Father, hindi ba? Yung disiplina. Tama. Disiplina. Self-control. Okay, babalikan po natin ang ating mga panauhin. Huwag po kayong aalis. Babalik ang Pope Francis in the Philippines. Nagbabalik po ang Pope Francis sa Pilipinas special coverage at hihingin po natin ng panghuling mensahe ang ating mga panauhin. Ngayon, umpisahan po natin kay Brother Moy. Brother? Naramdaman po natin ang Santo Papa at naramdaman din po natin ang kanyang mensahe. Hindi po siya ang ating sinasamba, kundi yung kanyang dinadala sa atin na si Jesus. At sa pamamagitan ng buhay niya, kitang-kita na ang lumalabas sa kanya ay totoong pagmamahal kay Jesus. Sa pamamagitan ng hindi pagsasantabi sa mga mahihirap. Sana po ay ang mensaheng mercy and compassion ay maituunan natin po sa mga mahihirap sa ating paligid, sa ating mga pamilya, sa ating mga kaibigan at kapitbahay. Maraming salamat po at magandang araw. Okay, maraming salamat Brother Romulo Guillermo, isang lay minister at dating professor at graduate of theology for the laity sa Don Bosco Center of Studies. At last message din po from Monsignor Sabino Venco. Sa aking mga kapatid at kababayan, pag nilayon po nating mabuti
ang mga sinabi ng Santo Papa. Siya malinaw na sugo ng Panginoon. Siya'y buong linaw na isang malaking biyaya na sa atin ay binigay. Siya'y hindi lamang nagsalita, ang kanyang salita ay may katumbas na gawa. Ang buo niyang pagkatao ang nangusap at ang sinasabi iisa. Kay Kristo ang katubusan, ang kaliwanagan, ang kaligayahan, ang tapang, ang pag-asa. Kay Kristo na ating pinaglilingkuran, doon natin tuklasin ang ating ding kaligtasan at kinabukasan. Sana po ang halimbawa ng Santo Papa na kung saan ang pananampalataya ay pinangangatawanan at isinasabuhay, tinutotoo, ito ay mag-iwan sa ating lahat ng isang balat, isang marka na ating pagsisikapang tularan, maging kasangkapan ni Kristo sa kabutihan at kapakanan ng lahat. Ako, maraming po salamat sa inyong dalawa, Monsi. Tanong kay Monsi, Monsignor Venco at Brother Moy sa pagsama nyo. 4 na oras at mas lumalim at mas yumaman ang aming pagkakaintindi sa pananampalataya na napakaraming Pilipino ang Katolisismo. Maraming po salamat. At bukas po, ang ating Santo Papa ay pupunta sa University of Santo Tomas at 9:30 in the morning. At sa hapon naman, 3:30 in the afternoon, ang misa sa Quirino Grandstand. Ikaw ba ay magkakaroon ng pagkakataon na makita ang mahal na Santo Papa? Yes. At nakita mo na siya kahapon. Nakita ko na siya saglit lamang, pero tomorrow, magko-cover ako sa University of Santo Tomas. 9:30 po, live tayo. Ako naman, nakakatuwa kasi ang termino ko doon stalking the Pope. Tagal-tagal kong pinaplano. Sabi nga nila magko-cover ka araw-araw. Kaya sabi ko, baka malabo na yon. Pero ako sisingit bukas sa UST. Titingnan ko kung makikita ko siya. Yes, makikita tayo. So, paalala lang po sa ating mga kababayan na magpupunta sa UST o sa Quirino Grandstand o sa mga kalsada para makita ang motorcade ng ating Santo Papa. Magdala po ng mga kapote. Bawal kasi payong. Bawal ang payong. Magdala ng kapote kasi sabi ng Pag-asa, baka magiging maulan tomorrow dahil nga dito sa Bagyong Amang. Oy, may paglilinaw din na ginawa ang Secretary ng DILG si Maroas kanina na yung backpack ay hindi naman talaga hindi naman talaga ipinagbabawal, pero mas matatagalan po kung kayo ay magbabackpack kasi kakalkalin po talaga ng mga gwardiya at ng mga PSG ang mga bags na pumapasok, lalo-lalo na sa Quirino Grandstand. Kaya sinasabi nila transparent bag para mas madali po kayo makapasok. Nyo lang, dire-diretso na. Tama, dire-diretso at mas makauna po kayo dun sa harapan kung saan makikita nyo ang mahal na Santo Papa. Okay, so hanggang dito na lang tayo. Marami pong salamat sa inyong panonood. Susunod na po ang aming news at 6. At tuloy-tuloy po ang ating people coverage. Huwag po kayo alis. Ako po si Veronica Baloy Jimenez. Ako po si Xiao Chua. Para po sa Media ng Bayan. Magandang gabi po sa inyong lahat.